Thank you, Bar Hill, for that wonderful message of the song. And pass on by Reverend Benny Abanti. Ay meron po tayo sa Pilipinas ng Baptist Day every second Thursday of January. Kaya nangyari na yan nung Thursday, no? Month. Yan. So the whole celebration of January. So that naaayon pa rin yung ating commemoration of the Bible month. Di ba yan yung ating anniversary theme? Being true to the Word and relevant to the world. So that this morning we will continue, we will pagpatuloy natin yung ating message the book of 2 Samuel, and we have as we are going through these books, we are finding out how the Lord Jesus Christ was presented in every book, so that the original compilation of 1 Samuel and 2 Samuel, isang libro lang yan noon. Pero after the canonization ay pinaghati nila yung 1 Samuel and 2 Samuel. So that in 1 Samuel, we see the Lord Jesus Christ as the Anointed One. Okay, a description of the Messiah. Not only that Jesus is presented as the Anointed One, in 1 Samuel, he is also presented as the prophet, priest, and ruler, or a king. At sa 2 Samuel, as we have seen last time, the Lord Jesus Christ is presented as a typology. Although David is no perfect king, sa 2 Samuel, na nag-umpisa ng maganda, ng mabuti, pero ang ending ay hindi maganda. So last time we have seen the first portion of the life of David. Consider pati rin yung mga negative experiences. Pero of course, yung mga negative na nangyari, hindi ang sabihin na sundan natin yan. But then the negative experiences is that we draw out a positive perspective out of it. Yan. Katulad kay drama nga, pagsarmingan. Di ba? No, ang dagdangag kayo di drama, ada pa lang pati, ang dagdangag. Ada pa lang sa, ang lagi yang report katawan na nga pag-ano na ita, kasi hindi kasi si ayan dyan, yan. Of course, the drama nga pagsarmingan kag whatever on the first portion. Okay? So number 1, the previous applications. Inadal tayo, ibiyag ni David, and we use this as Saul himself took his life kasi ayaw niyang itorture siya ng mga Philistines pag siya ay mahuli. And then because of this lying, hindi nagsabi ng totoo yung Amalekite na ito. This is the reason why David executed benefit. Ito yung nangyari kay Baana and Rekab. Ishbosheth was declared king, but then actually in the long run, nagsubmit siya sa kingship ni David. Pero ang akala ni Baan na king Rekab, the killing of Ishbosheth would eradicate the future problems. Iti panagturay ni David, so that pinatay na ni Ishbosheth. We should not despise them or else be accountable to God like Michal. Diba? Ganon yung nangyari. Pinagalitan niya si David, and then nawala yung kanyang respeto, and because of that, hindi is like David. Kasi si David gusto niya na magpatayo ng temple or a church building, a chapel for the Lord, for the security of the Ark of the Covenant. Pero hindi siya pinagbigyan ng Panginoong Diyos. You are a man of war, and he has the reason why. So that sabi niya, meron siyang inihanda na tao na siya ang gagawa ng temple. And there is no other one but Solomon, ang kanyang anak. Kasi nung si Solomon na yung naging peaceful king, so that hindi siya napaunlakan, pero suportado pa rin niya whatever the will of the Lord is. And then lastly, that we have learned is that the executing of your promises, because all promises do it.
So yun yung ating mga nakuha na mga aral sa first part ng buhay ni David, the triumphs of David, yung tinatawag natin the good out of David. So ngayon, let's now go to the badarong. Amo yung David badarong? Ha? Bad na nga, wrong pa. Pero naging expression ito ng mga iba ko, ano ba yung badarong na yan? Akala ko bad words yan. Pero may napagkwento sa akin na, hindi pala, bad da wrong. Yan. Bad da wrong. So ano, iba rin, badarong. Pero pala siya, combination, bad and wrong. Bad da wrong. Ayan. Wrong pala kasi bad nga. Ayan. So the bad in the life of David is the transgressions of full na kasalanan ni David, the adultery of the king. Yan. Nagkaroon siya ng bawal na relasyon. Yan. Ano ang nangyari dito? Letter A. Ganito kasi yun. During the wars, syempre, siguro napagod si David. Yan. So instead of leading the regular battle, David rested and got tempted with Bathsheba and impregnated Bathsheba. So that the relaxation of David from war in being alone caused himself to wander and fell into temptation. Doon sa 2 Samuel chapter 11, verse 1 to 4. Alam natin yung kwento, no? Nung ongoing yung battle, nandun siya nakarelax doon sa taas ng palasyo. And then as he walks around, may nakita siyang babaeng naliligo. And then, sabi doon sa verse 2, and the woman was very beautiful to look upon. Yan. So that, because of that, nagkaroon ng lust of the eyes, and David sent and inquired after the woman. And they reported that her name was Bathsheba, the wife of Uriah. And David sent messengers and took her, and she came unto him, and he lay with her, for she was purified from her uncleanness, and returned unto her house. So yun yung nangyari na kusonadahan ni David, yung babaeng naliligo. Ang problema, may asawa ang babaeng ito, and then nagkaroon sila ng pangyayari. So of course, nabuntis ngayon si Bathsheba. So that nagkaroon na ng malaking problema. Kasi meron siyang asawa at buhay pa yung kanyang asawa, at yung asawa niya ay isang sundalo, isang opisyal ni David na nakikipagdigmaan. So that pag naririnig natin yung word na Bathsheba, ano ang pumapasok sa ating isipan? Tukso. Di ba? O tukso. Layuan mo ako, makunada. Pero dapat, ikaw ang lumayo sa tukso. Ano ang makikita natin dito? Sabi, to have more. That we proceed, we do the holy things of God. So yun po ang ating application dito. Instead of sinning, producing sin, let's dedicate our life to righteousness that proceeds to a life of holiness. And another lesson that we can see on this happening is that to be prayerful for the leaders because of the greater damage they can do when they do wrong. Yeah. Kailangan natin talagang ipanalangin yung ating mga leaders. Hindi lang yung mga spiritual leaders na mga official natin. Pero pag lahat sila kurap, wala na. Ang mga taong bayan ay kukurap-kurap na lang yung mata. Di ba? Di ba yun ang nangyari sa atin? Kukurap-kurap tayo lang. Awan. Ang kurap tayo. Hindi so that yun. We are to be prayerful for our leaders for the greater damage that they can do. Ano yung verse natin dyan? 1 Corinthians 10:12. Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Yan. Instead na maging judgmental tayo, let us be prayerful. 1 Timothy 2:1 and 2.
That first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving thanks be made for all men. Prayer request na hindi natin maalis sa ating panalangin, sa ating simbahan. Have you heard? Nasabi nila, lalo na pag inagaw niya, yung isang minamahal ni Uriah na kanyang asawa. Much more to that, pinatay pa niya. So, and because of that, nanginig ngayon si David. And right away, David confesses his guilt but took the consequence with the death of his child with Bathsheba. Yun naman ang maganda kay David. Once na na-realize niya na nagkasala siya, right away, siya ay humihingi ng kapatawaran at siya ay nagsisi. Kaya doon sa last verse na binasa, after all na pagka-rebuke sa kanya, I have sinned against the Lord. Inamin niya na nagkasala siya at sa kanyang pag-amin. 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our righteousness. Yan naman ang katapatan ng Panginoong Diyos. And because na nag-confess kaagad si David ng kanyang kasalanan, sabi ngayon ni Nathan, thy sins are forgiven and you shall not die. Napatawad siya. But then, of course, you are forgiven. Pero sabi ni Nathan sa kanya, yun, yung buong parent na masaya pag nagkasakit ang anak. Lalo na pag mga maliliit. Di ba? Natataranta tayo, mga parents. Yan. Lalo na may hospital, anak tayo. So, because of this sickness, malungkot siya yung kanyang anak. Pero after all, namatay yung bata. At nung namatay yung bata, pumuntang naligo si David. Di ba yung mga Hudyo, pag they are mourning, they tend to sirain yung kanilang damit at saka magdadamit sila ng sako. Yung sako, the course, and then you would put ashes on their head as a gesture of mourning. Pero nung namatay yung kanyang anak, instead na mas lalo siyang maging malungkot, magkuhan siya ng gesture of grief, pumunta siyang naligo, nag-ayos siya, nagdamit siya ng maayos, kaya takang-taka na ngayon yung kanyang mga servants. At naglakas loob sila na tanongin, bakit? Nung nagkakasakit pa yung anak nyo, ay grabe yung inyong pagluluksa. Pero after na namatay siya, dapat na mas lalo sana kayong malungkot. Pero bakit kayo naligo? Nag-ayos kayo. Well, ano ang sabi ni David? Sabi ni David, noong nagkakasakit yung aking anak, nandun yung aking awa at saka yung bigat ng aking damdamin. Pero dahil ngayon, the pain has ended. At nauna siya doon sa langit, at there will come a time na susunod ako at makikita ko yung aking anak doon sa langit. Yan. Baka sa impyerno mapupunta. Kaya dinivise nila yung doktrinang yun para siguradong sa langit pupunta ang batang mamamatay ay kailangan ibautismo para magkaroon ng assurance of salvation. Pero sa atin, hindi natin ginagawa yun kasi walang anong edad. Pero ang age of accountability, kung alam na ng bata ang tama at mali, at alam niya na ang patungkol sa kasalanan, accountable na siya. Pero pag inosente pa siya, hindi pa niya maintindihan ang mga ganon, ay pag namatay ang bata, wala tayong dapat ipag-alala dahil tayo ay naniniwala na pag namatay ang bata, sa langit mapupunta. Ito ang declaration ni David. Sabi niya, siya'y naghihirap, pero ngayon siya'y namatay na, nandun na siya sa langit. Nauna siya, pag ako naman ay namatay, ay mapupunta ako sa langit, makikita ko siya. At pagpunta natin sa langit, bata pa rin ba yung namatay? Ito yung nagiging issue, isang issue na naman. Hindi, walang bata sa langit. Walang matanda sa langit. Kaya na kayo nga senior citizen, well, agsubli. Di ba?
Di ba yan ang hinahangad ninyo? Kaya kayo ay naghahanap ng fountain of youth? Sabi ni Alan Jackson, pag may fountain of youth, ayaw kong uminom. I just go with the reality of life. Yan. Pero according to Bible scholars, di ba, yung wrong doctrine, may isa pang wrong doctrine kasi sa doktrina ng mga bata eh. Sabi nila, pag namatay ang bata, magiging anghel. Hindi po, wala po sa Bible na maging anghel, magiging guardian angel. Yan. Pero according to Bible scholars, pag namatay ang bata, diretso sa langit, at saka sa langit, walang immature. Yan. So lahat doon ay mature. Yan. So na kayo nga na-over, di pagka-mature nyo, with your advanced age, no rapture, masukan ti bagiyo, itinailangitan nga bagi, hana nga di kabanbanwagan, no di ka nagloryaan nga bagi. More than di kabanbanwagan. Yan. Pero ito, ang isa sa mga katuruan that we follow. So that pag namatay ang ating mga anak, wala sila sa age of accountability, huwag tayong mag-alala because they are secured in heaven. That's according to the life of David. In relation, take note of the verses and read it for yourself. Pero ito ang nangyari, after suffering the consequence na namatay yung anak ni David at saka Bathsheba, letter C, God favored David a new son from Bathsheba. Part ng kingly line. Hindi lang si Rahab, hindi lang si Ruth, the Moabite woman. Pero ito, si Bathsheba, naging part ng kingly line. Take note. Pati ang Panginoon, nasiyahan siya doon sa baby. Oo, mas minahal pa ng Panginoon yung bata nila ni David. Si Bathsheba of the Lord. And Lamentation 3:22, it is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassion fail not. Ano man yung kasalanan ay mapapalitan ng awa at pagmamahal ng Panginoong Diyos. Okay? Now, another trouble na nangyari sa kabahayan. After the death of their son, ito pangalawa, medyo mabigat ito. Tamar. Amnon violated her half-sister Tamar. Nakusunadaan na. Dahil half-sister na. And in the guise na siya ay nagkasakit. Pag may tututol, sasabihin niya na, ay, buntis ako, huwag ituloy yan. Kasi ako ang nauna, ako ang dapat pakasalan. Pero ngayon, hindi na maaari yung ganun. Kahit na ikaw yung unang nabuntis, pero doon sa PSA, wala kayong papel, then it will not be a valid reason para mahinto yung kasal. Pero even in the Old Testament, sa Book of Deuteronomy, sabi doon, pag may nagsama na binata at saka dalaga at may nangyari sa kanila, dapat yung binata, panagutan nyo yung kanyang ginawa at meron pa siyang multa in the culture of the Jews. Pero si Amnon, ayaw niya talaga. Napalitan yung kanyang paghanga sa pagkasuklam. Kaya doon nga ngayon nagalit si Absalom. Because of what had happened, Absalom devised a revenge. Pero of course, dahil nandyan pa ang hari, David, see to it na hindi magsalubong ang landas ni Amnon o si Absalom na magkaroon ng fellowship. Tapos iimbitahan niya yung mga kakilala niya in one of his guest would be Amnon. Ayaw ni David. Pero kinonvince siya ni Absalom. So nung pumayag si David, pwedeng bumalik si Absalom sa aking kaharian, pero hindi siya kailanman magpapakita dito sa palasyo. Restricted siya. Yan. Absalom doon sa kaharian. Pero nung nandun na si Absalom sa kaharian, gusto pa ako.
Gwapo na ito yung ubi, Absalom. And because of that, ang kanyang ginawa is, siyempre, habang tumatanda na si David, di ba? Ganun talaga pag tumanda tayo, no? Kung minsan yung mga anak natin, hindi na natin sila makontrol. Meron na silang sariling mga desisyon. At nito si Absalom, parang napapansin niya, habang tumatanda si David, medyo marami ng lapses, nagkukulang na yung kanyang administration. So ang kanyang ginawa doon sa city gate, siya na gayon yung nag-volunteer na receptionist. Lahat ng mga pumupunta sa palasyo, siya yung magpasambay niya. Siya yung nagre-receive and then sasabihin niya ano ang mga kailangan niya. Siya na ngayon yung nagsaserve doon sa mga tao na meron pala siyang plano na i-take over yung kaharian. So that winning niya yung puso ng mga tao, siyempre, guwapo siya madali niyang mawili yung mga tao na sumama sa kanya. And then yun nga, nagkaroon ng rebellion. And because of that plan, ito ay nalaman ni David. Instead na si David ay lipulin niya si Absalom dahil mahal na yung kanyang anak, then siya yung nagpabigay. He gave way, the escape. David spare Absalom. Alam natin yung story. Dahil dito sa rebellion, ay magkaroon ng civil war. Pero sabi ni David, huwag ninyong patayin si Absalom. To make the story short, ano ang nangyari? Nung natalo na si Absalom, then sa kanyang pag-alis, to save himself, yung buhok niya na long hair ay what's caught doon sa puno. And then, nung nireport ito kay Joab, siguro nandun pa rin yung sama ng loob ni Joab kay Absalom. Dahil sinunog niya yung farm niya, di ba? So, he took the opportunity na pinatay si Absalom. At nung namatay si Absalom, of course, as a father, David mourned for the death of Absalom. Of course, yung mga sundalo na loyal kay David, kung ano yung emosyon ni David, sama din sila, nagluksa din sila sa pagkamatay ni Absalom. Pero nagalit si Joab. Naggalit siya kaya sa hari. Wow, yun naman ang commander, no? Kayang magalit sa hari, anak mo. Pati ngayon ang mga sundalo, parang sila na yung may kasalanan sa pagkamatay ng anak mo. Siya naman yung nagrebelde. Tama na yung pagluluksa. Dapat nga iparangalan mo yung mga sundalo mo para hindi sila ma-demoralize. Yan. So ngayon, sumunod naman si David. Pinarangalan niya yung kanyang mga tao. And then, just to appease, para hindi maging guilty yung feeling ng mga sundalo sa pagkamatay ni Absalom na siya ay nagrebelde. So ano ang matutunan natin dito? Yung apat. Di ba ito yung hatol ni David doon sa umagaw ng tupa, ng kawawa. Yan. Dapat ito ay bayaran ng 4 times. So ito yung nangyari. Ano ba yung 4 na kabayaran? Well, yung kamatayan ng anak nila ni Bathsheba. And then pangalawa, yung violation ni Amnon kay Tamar. At ang pangatlo, yung kamatayan ni Amnon. At ang pang-4, yung kamatayan ni Absalom. So yun yung naging 4, the fourfold payment of the sin that he had done. Sa Bible, 2 beses na nagamit yung word na fourfold. Sa New Testament, sino ang maalala ninyo na nakagamit ng salitang fourfold? Si Zacchaeus. Di ba? Ano ang sabi ni Zacchaeus? Ngayon na ako na ay naligtas na, ako na ay sumusunod sa Panginoon, I promise na lahat ng aking nilinlang o dinaya ay ibabalik ko 4 times. So, ganun pala ang penalty, no? Pag may magkasala, we will take note of that. Kaya pag meron kayong mga ginawang masama, sisingilin po kayo ng 4. Yan. Anyway, after that,
Nung namatay na si Absalom, of course, David returned to Jerusalem, distrustful and wary of rebellion because it always does no any good. It always ends into bad faith. Yun ang nakita natin dito. Ito ang pangwalo na ating mapag-aralan sa kwentong ito. Di ba meron silang pinala, yung kanilang bukay. Yun ang napala. Walang pagpapala. Pero, ganun. Ano ba yung issue ngayon sa Mindoro? Ano Chichichi? Ano ba yung pangalan nun? Anikotsi. Lalo na sa ating mga kabataan, no? In the guise of scholarship. Di ba? Kung minsan nag-i-scout sila ng mga kabataang magagaling. And itong mga leftist group na ito, they would offer a scholarship. Pero yung kanilang potential gagawin o gagamitin nila sa pagre-rebelde. Yan. So, sa ating mga kabataan or sino man, if you come to this kind of movement that we rebel against our government, ang salita ng Panginoon, whatever the government that we have, bad or good, yan ay nilagay ng Panginoon. At our accountability is to pray for our government to respect authorities, kaya wala kang mapapala sa anong klase ng pagrebelde. Sa gobyerno man, sa anumang organisasyon, sa place of work, kahit sa tahanan, kahit sa inyong bahay, yung pagre-rebelde ninyo sa inyong mga nanay, pagre-rebelde ninyo sa inyong mga tatay, wala kayong mapapala dyan. Because the Word of God says, rebellion will do you no any good because it always ends into a bad faith. Awan iti usto na bindisyon iti panagrebelde. Mayat nga kanayon iti agpaidaulo iti pagayatan ni Apo Dios. Ni Apo Dios ti madayaw, I think sa tayo ipagpasta ito no next session, but we are learning a lot. So hindi pa tayo tapos sa buhay ni David. We have learned the good, the bad, and we will finish the ugly part of the life of David. May the good Lord bless His word into all our hearts. Karalag tayo. Una po Diyos, how we wish nga biitan o no maipalpas iti sa saom, but truly your word is unsearchable. Even as we go along kat adu iti i-impress iti Espiritu Santo that we do not want to miss out as we go along and learn of your word, so that you just give us the passion to really ponder upon them, meditate upon them, and apply them in all our lives. So thank you again for your precious word and the power of your scripture. In Jesus' name, Amen.